Isang mapagpalang araw po sa bawat isa, pinagpalang buhay sa akin po mga kababayan at sa kababayan po natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging nasa ibang bansa, sa atin po mga kaibigan, mga ka-GC natin, sa lahat po. Samahan niyo po muli ako sa isa na namang pagtalakay natin sa buhay na matatagpuan po natin sa ating manual ng buhay sa salita ng Diyos. Ang sabi po dito sa 1 Peter chapter 1, 3-9. Blessed be the God, Father, and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ, whom having not seen you love, though now you do not see Him, yet believing, you rejoice with joy inexpressible and full of glory, receiving the end of your faith, the salvation of your souls. Tingnan po natin ang pagkasalin sa mabuting balita sa Pilipino. Ang sabi po ay ganito: pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, na tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Jesucristo mula sa mga patay. At ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Makakamit natin ang isang kayamanang hindi masisira, walang kapintasan at hindi kukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sapagkat kayo ay sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang iniintay ninyo ang kaligtasang iyan na ihahayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo ay papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin nyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang hindi kayang ilarawan sa salita. Sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Salamat po sa salita ng Panginoon at dalangin po natin na ang Holy Spirit ang patuloy na magpaunawa ng salitang ito ng Diyos, upang tayo ay mapalakas sa panahong ito ng mga pagsubok. Tayo nga po ay dumaraan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa nananatili pong pandemya sa ating bansa at sa sunod-sunod na pagsubok na dala po ng 4 na bagyo sa ating bansa. At marahil may iba't iba pang pagsubok sa inyo, kawalan ng trabaho, pagkawalay sa mga magulang, pag-iwan ng asawa, at iba't iba pang klase ng pagsubok.
Subalit para po sa atin na mananampalataya, na sinabi ko naman po palagi na kapag po sinabing mananampalataya, regardless of your religious affiliation or denomination, ang mahalaga, ang Panginoong Hesus ay tinanggap natin sa ating puso, sa ating buhay. Siya lamang ang kinikilala nating tagapagligtas, hari at darating. Siya po ay Panginoon ng ating sambahayan, ay tayo po, ang tawag sa atin ay mananampalataya. At ang sabi po sa ating binasa, bilang tayo po'y mananampalataya, ay ang atin pong pananampalataya, yung pong ating faith, ito po ay mas mahalaga pa sa ginto. At sinabi po ng Panginoon na kung ang gintong nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang ito ay dalisay, gayon din naman kinakailangan po na ang atin pong pananampalataya sa Panginoon ay padaanin kung kinakailangan sa sandaling panahon sa iba't ibang uri po ng pagsubok. At huwag po tayong mag-alala sapagkat tayo po na mga sumasampalataya sa Panginoon. Ang sabi po ng Diyos ay makakamit po natin ang isang kayamanang hindi nasisira at wala pong kapintasan sa langit para po sa atin. So, gayon po kahalaga ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya po natin ay sinusubok. Kaya mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, nakapwa ko, nananampalataya sa Panginoong Hesus, huwag po tayong bibitaw. Opo, maaari po mahirap ang inyong mga pinagdadaanan, lalo po kayo na dinaanan, nalubog sa baha, ang mga kamag-anak niyo po ay nalubog po talaga sa iba't ibang klase ng pagsubok, baha ng pagsubok, totoong baha, pagsubok ng bagyo ng buhay, saan man po ito, physically, emotionally, minsan nakaka-drain po ito. Subalit tayo po ay magpakatatag, tayo po ay huwag mawala ng pag-asa, sapagkat ang Panginoon ay sinabi po, pinadadaan lamang po tayo sa mga pagsubok na iyan. Subalit pagkatapos po ng lahat ng iyan, sa maikling panahon, ang kagalakan po ay darating sa atin. Salamat po at nais ko pong manalangin para sa inyo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa bawat isa na aking nakasama. Maaring sila ngayon ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Subalit, Panginoon, ang akin pong bigkas sa kanila ay katatagan. Habang sila po ay patuloy na nananampalataya sa iyo. Tunay, O Diyos, na ang kalakasan ay patuloy na mapa sa kanila. Ang bigkas ko sa kanila ay kalakasan. Spiritual, physical, emotional strength na nanggagaling sa iyo. Pagpalain mo po ang lahat ko nakasama. Lord, maging ang aming bayan, ang aming Pangulo, pangalawang Pangulo, mga senador, kongresista, mga governor, mayors, lahat po na nagpapatupad ng batas at mga nagsasama-sama upang tumulong sa aming bayan at sa aming mga kababayan. Salamat po sa patuloy na karunungan, kaalaman na patuloy mo, Diyos, na binubuhos sa kanila upang matulungan ang aming mga kababayan. Purihin ka, O Diyos, sa po ang lahat ng papurit parangal sa pangalan ng Panginoong Hesus. God bless Taguig City, God bless the Philippines, at ako po'y laging nagpapaalala that God is the source of our strength. God bless you po.